bakit ang mga Sara Duterte supporters or ang mga DDS ay hindi po sasali sa Luneta at saka sa iba't ibang areas ng pag-aaklas. Considering the circumstances surrounding the rally, Filipino people, not necessarily po yung mga DDS lamang, might want to exercise caution due to several factors. Una, nawiwirduhan po ang mga tao na si President Marcos po Jr. ay nag-declare a National Protest Day na kung pwede nga lang daw sasali siya. So, but kahit po linggo yun, hindi po i-declare na special holiday at maraming beses na po na iba po yung sinasabi niya sa mga ginagawa niya, di ba? I have the uploaded video before when I said, when the mouth speaks and it is contrary to the actions that one does, then trust the actions than the words being said. So, maraming beses na po na may mixed messaging siya, tapos yun, iba yung nangyayari. Kagaya ng sinabi niya, hindi siya makikialam sa ICC and eventually dinala po niya na walang red notice order from the ICC or ang Interpol, at ang isang prosecutor po sa ICC ay nagsabi, nagulat nga sila na ipinadala si President Duterte sa ICC. Also po, ang mga rally location po ay restricted. The National Parks Development Committee or NDPC assigned the Lapu-Lapu monument to the protesters, which may not be sufficient to accommodate the expected crowd. This limitation could lead to overcrowding or safety concerns. Nakita niyo na po ba yung mga supposedly promoters for the Luneta Park na sinasabi nila hindi welcome ang mga DDS dito, hindi DDS ang nag-organize dito. So, may exclusion po sila. And babanggitin ko mamaya kung sino po yung mga leftist group na to na sila po ay anti-Duterte at saka yung mga placards na iwinawagayway po nila ay nandoon ang mga mukha ng mga anak ng Duterte. The NDP's decision to allocate Burnham Greens area can only accommodate 100,000 people to Alliance Club event with only 2,000 participants sa spark controversy kung ito ba ay safe for people to join the rally. So, ang mga Pilipino na matalino na majority of whom are Duterte, silent Duterte supporters. Hindi po Sara Duterte. Ang tawag ko po sa SDS, silent Duterte supporters, are suspecting that the rally might be employed to declare martial law. Kaya, hindi po talaga ang marami magjo-join doon sa rally na to. Given the government's past actions and statements, this concern could be fueled by the president's history of deferring words and actions. So, the organizers' decision to exclude Duterte supporters might create tension or conflict, kaya marami po ang natatakot sa mga potential risk. Kaya ito po, mag-overcrowd at safety concerns kasi nakita nyo yung isang nag-a-advertise na magdala daw ng mask, nakaitim at bat. Meron ding nagsasabi, yung tao na yon, kung sino man yung batang yon na nagsasabi na silaban or sunugin ang mga property. So, hindi po ito ang karakteristik ng mga Duterte supporters.
conflicts between different groups attending the rally might ensue na magkakaroon po ng rumble at riot, at ito po ang magiging sanhi ng chaos at saka pag-declare ng martial law ni Marcos. So at that same period, si BP po Sara ay from September 19 to September 24 ay nandoon po sa Japan, kung saang may mga rallies abroad ng ating mga OFWs who are supporting the liberation or paglaya or to free former President Duterte. Ultimately, titingnan po natin sino po ba ang mga organizers ng mga September 21 na rallies. So, number 1 po, sa Manila, may Trillion Peso March. Ang organizer po ay ang Church Leaders Council for National Transformation or CLCNT and other civil society organizations with 15,000 expected participants, at mag-i-start po ang rally nila sa alas 2 ng afternoon sa People Power Monument in Quezon City. Yung baha sa Luneta, aksyon laban sa korupsyon na organize po ng TAMA or Taong Bayan Ayaw sa Magnanakaw at Abusadong Network Alliance, with backing from environmental collective like Panatang Luntian Coalition. Ito po ay mag-i-start ang rally sa umaga, 9 in the morning sa Rizal Park in Manila. Ang both na promoters po or organizers dito ay mga anti-Duterte po. So sa Davao po, ang anti-corruption rally is scheduled to be held by 1:30 at Freedom Park, at ito po ay organized ng various groups. Considering that this is in Davao City at ang butihing mayor po doon ay si Baste, maybe ito lang po ang the most legitimate na SDS or Silent Duterte protesters or supporters na hold ng kanilang mga actual sentiments sa korupsyon na nangyayari sa ating bayan ngayon. In Cebu, may anti-corruption rally din po alas 8 ng umaga at Fuentes Osmeña, followed by a march to the PNP Regional 7 and Metro Colon. Ang organized po na group na to ay pinangungunahan ng payong or panaghugpong sa yanong sugbuan, batok korupsyon, and sentro ng mga nagkakaisa at progresibong manggagawa. Again, ito po ay anti-Duterte, ang mga organizers po nito, lalo na ang sentro. So, hindi po natin sinasabing ito ay actually tumutulong sa corruption. People have perceived the leftist civil societies to be in unison or in collusion with the Marcos administration. Other locations po ay nasa Negros Occidental na iho-hold po ng 1 PM at Bacolod City Public Plaza. In Bohol, 3 PM at Plaza Rizal in Tagbiliran, Laran City, organized by Lihok Bulanon. At saka sa General Santos City, a rally is planned for 1 PM at Plaza General. Sino po yung organizer sa sentro ng mga pagkakaisa or nagkakaisa at progresibong manggagawa? Ang Secretary General po nila ay si Joshua Mata. At ang chairperson po nila ay si Francisco Poligrates Miro, Daniel Edralin ang vice chairpersons, Felix B. Kabugwas, Fatima Kabahog Kabanag, at ang national treasurer nila ay
si Willie Pulya. Ang tama na alliance ay walang masyadong specific leader, but it is known to be a civil society that challenges Congress to open bicameral budget talks to the public. Ang pawang manggagawa ay wala ring information kung sino yung leader, at ang Lihok Bulanon, wala ring specific leader, is known to be involved in rallies such as the same groups seemingly to be focused on social issues. But ang mga anti-Duterte po na nangyari dito sa mga sentro ay ang anti-Duterte Peace Caravan sa General Santos. Criticism po nila at galit po sila sa red tagging na nangyari noon, kaya sila po ay nagsusuporta sa ICC investigation. Other alliances ay Taong Bayan, Ayaw sa Magnanakaw at Abusadong Network Alliance, tama na, appears to also be critical of former President Rodrigo Duterte and his administration. Kaya dito po sa mga ito, alam natin na hindi po ina-advocate ng kahit sinong ka-alliance ni President Duterte at ni BP Sara na tayo po ay mag-aklas. So whether or not you're going to exercise your right to freedom of expression, ang amin lang pong ipinahihiwatig sa inyo, be very careful of whom you will be joining with for any September 21, 2025 concerted activities. At alam ko hindi po nag-advocate ang mga Duterte dito because at the moment in that period, mula bukas po ay wala na po ang ating butihing Vice President, at alam natin pati yata lahat ng members will be appearing during the pre-trial hearing come September 23, 2025 sa The Hague. Thank you for listening this far. At mga kapatid, huwag po tayong magpadalos-dalos, mag-join sa mga hindi natin alam na mga tao, at huwag po tayong gagawa ng mga kaharahasan. So, let us just pray. Malaki po ang milagro ng prayer at all costs and at all time. Yan po ang ating mga faith, and salamat po sa pag-subscribe, comment, and like.